At ayan po guys, ganun lang po kadali. Congratulations! Your Easy Savings account has been successfully opened in GSave. So i-click na natin itong Explore Easy Savings. So ito na po ang dashboard ng aking Easy Savings account guys. Hello everyone! Magandang araw po sa lahat. My name is Melvin and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay ibabahagi ko po sa inyo guys na madali na pong mag-open ng Easy Savings account ngayon sa Cebuana Lhuillier Bank dahil nasa GCash na po ito. Kapartner na po ito ng GCash. Mas madali na pong mag-open dito guys kung ikumpara po natin doon mismo sa app ng Cebuana Lhuillier. Dahil kapag dito po tayo sa GCash mag-open ng account, ay hindi na po kailangan pang mag-submit ng kung ano-anong dokumento. Tulad po ng pag-submit ng ating valid ID at pag-selfie. Hindi na po yan kailangan pang gawin dito guys. Hindi na rin pong kailangan pang lagyan ng ating personal information. Dahil kung ano po yung mga information na nilagay natin sa form noong gumawa pa lang tayo ng GCash account, ay sapat na po yun. May mga kunting idagdag lang guys na information na hingiin sa atin. Yung mga basic lang po. Ang advantage lang po dito guys kapag dito po tayo gumawa ng Cebuana Lhuillier account sa GCash ay wala po itong minimum maintaining balance. So kahit hindi po natin ito dideposituhan ay hindi ito maka-close account. At 1 piso lang po ang minimum deposit guys. Mas mataas pa ang interest up to 3.5% per year. At mula 0.01 ang ating savings ay magka-earn na po ng interest. At free insurance pa guys. Pero may dormancy period po ito guys ha. Ang ibig pong sabihin ng dormancy period ay kapag hindi po natin gagamitin ang ating account guys or walang deposit and withdrawal activity sa account natin sa loob ng 2 taon, ay i-inactivate or i-restrict ng bangko ang ating account. So kahit wala po itong minimum maintaining balance guys at walang minimum deposit, ay kailangan pa rin natin gamitin ito. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil ituturo ko po sa inyo step by step kung paano mag-open ng Easy Savings account sa Cebuana Lhuillier Bank through GCash. Bago po tayo magsisimula, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick nyo yung subscribe button na sa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo kung sa tuwing may bago na naman akong i-upload ng mga tutorial video sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ang una po natin gawin ay syempre i-open po natin ang ating GCash account. And then dumiretso po tayo sa ating GSave. At ayan po, sa makikita natin guys ay nadagdagan na po ng kapartner ang GCash. Nandito na po ang Easy Savings ng Cebuana Lhuillier Bank. So i-click natin ito guys. So may mga terms and conditions pa po and privacy policy ang GCash guys sa atin na kailangan po nating i-agree para magamit daw po natin ang servisyo na ito. At ang agreement na ito guys ay kung ano daw po yung mga information na nilagay natin dito sa ating GCash account ay kailangan daw itong i-share doon po sa Easy Savings sa Cebuana Lhuillier Bank. Tulad daw po ng ating GCash number, place of birth, IDs presented, address, ang ating pangalan, nationality, email address, birthday, work details, civil status, at ang ating gender. So kapag sangayon po tayo dito, i-click na natin itong I agree para makapagpatuloy po tayo. Start savings and earning with Easy Savings. Earn big with a 3.5% interest per year. So ito na po yung binanggit ko kanina guys. Enjoy a flexible savings account with just a minimum deposit of 1 peso and no maintaining balance. So tingnan muna natin ang buong detalye nito guys. I-click na natin itong view product details. So ito na po yung buong detalye guys. Ang initial deposit required is 0. Maintaining balance required is 0 pa rin. Balance to earned interest. So ito na po yung sinasabi kong 0.01. Tapos ang interest crediting is monthly.
At ito na rin po ang sinabi ko kaninang interest rate 3.5% per annum. At itong dormancy period, nabanggit ko rin ito kanina guys, an account with no deposits and withdrawals for a period of 2 years. So yan po ang sinasabi kong i-restrict ng bangko kapag hindi na ginamit ang account na ito. So ngayon, i-click na natin itong apply now. At kung mag-pop up ito guys, important notice. Kailangan raw na ang ating GCash profile information ay up to date. So kailangan din po dito guys na verified na po ang ating GCash account. So i-click na natin itong OK. Let's open your Easy Savings using your GCash profile. So ito na po yung ating GCash profile information guys. So ito po yung kailangan nating i-share doon po sa ating Easy Savings. So ang next po natin gawin ay i-click po natin itong may dalawang maliit na box para malagyan ng check to prove na nag-agree po tayo sa kanilang terms and conditions. And then i-click po natin itong continue. So ito na po yung mga basic info guys na kailangan ng Easy Savings. Una po dito ang ating biological gender, ang ating kasarian. Itong TIN or SSS or GSIS number guys, kung mayroon po tayo nito guys ay pwede po natin itong lagyan. Pero kung wala, okay na rin na hindi lagyan dahil optional po ito. At dito sa baba, kailangan ilagay po natin kung ano po ang purpose natin kung bakit nag-open account po tayo dito sa Easy Savings. So may pagpipilian po tayo dito guys. So ang pinili ko po dito ay itong for business. So tingnan nyo guys, kahit hindi ko nilagyan itong TIN or SSS or GSIS at pinindot ko na itong next ay hindi po siya nag-i-error. So ayan po, dahil may TIN ako, nilagyan ko na lang dito guys. And then pinindot ko na itong next. Next po ay ang ating employment info. Gusto nilang malaman ang ating source of funds, kung saan po nanggaling ang ating pinagkikitaan. At may mga pagpipilian po tayo dito. So ang pinili ko po dito guys ay itong salary or wage or commission. Next po ay ang ating employment status. May pagpipilian din po tayo. So employed po ang pinili ko dito guys. So kailangan po nating ilagay ang pangalan ng ating pinagtatrabuhan kapag employed ang pipiliin natin. At ayan po, next po ang ating nature of work. May pagpipilian din tayo. At kapag wala po dito sa selection ang nature sa ating trabaho, ay itong others ang piliin natin. And then i-specify po natin dito sa baba. Pagkatapos niyan, i-click natin itong next. At dito sa ating address info guys, ay may nakalagay na pong address. So ito na po yung address na nakalagay doon po sa aking GCash account. At ang idadagdag ko na lang dito guys ay ang aking barangay. At nakalagay na rin ang aking zip code. At may note dito sa baba guys. Kapag iba na daw ang ating address guys, hindi na itong nakalagay dito, ay i-update na lang daw natin doon po sa ating GCash profile. So ngayon, i-click na natin itong next. Just a few more details. So may mga katanungan pa po dito guys na kailangan nating sagutin ng yes or no. Tulad po nito. Are you a citizen of the United States? So no ang pinili ko. Are you a United States permanent resident card holder? So no lang. Are you politically exposed person? No. Is anyone from your family or close association considered as PIP? No. Next po, are you an owner of a gaming, casino, betting, junket operation business? No. Are you a national of any high-risk jurisdiction? No. Have you been subjected to EML-related review, tagging, and close monitoring? No. At ayan po, kapag matapos ating masagot yan guys, ay i-click natin itong submit. At ayan po guys, ganun lang po kadali. Congratulations! Your Easy Savings account has been successfully opened in GSave. So i-click na natin itong Explore Easy Savings.
So ito na po ang dashboard ng aking Easy Savings account guys. Makikita natin dito ang ating total balance at ang ating account number. At pwede na po tayong makapag-deposit at makapag-withdraw. So ngayon guys, subukan nating mag-deposit at mag-withdraw at ipapakita ko po sa inyo ngayon actual kung pwede na ba tayong mag-transact. So i-click natin itong deposit. So ito na po ang deposit details guys. From GCash wallet to Easy Savings. At ilagay po natin dito ang amount kung magkano ang ating i-deposit. So halimbawa, 100 pesos ang i-deposit ko galing po sa aking GCash wallet. At paalala lang po, kapag magdi-deposit po tayo at mag-withdraw dito sa GSave nitong Easy Savings account natin sa Cebuana Villar, ay sa ating GCash wallet lang po talaga tayo makakuha ng ating i-deposit dito. At kapag mag-withdraw naman guys, ay sa ating GCash wallet pa rin pupunta ang ating withdraw. Hindi po pwedeng sa ibang bangko. Pero kapag labas na po sa GCash ang ating transaksyon, ay pwede na po tayong mag-cash in or mag-transfer ng funds dito sa ating Easy Savings sa Cebuana Villar Bank gamit ang kahit anong e-wallet accounts or bank accounts. So patuloy po tayo guys, ilagay na natin ang amount kung magkano ang i-deposit natin. So ayan po, 100 pesos po ang i-deposit ko. At may nakalagay dito sa baba guys na maximum deposit limit per transaction at maximum deposit limit per day. So ngayon, i-click na natin itong next. Verify deposit details. So i-click na natin itong confirm. And then i-click natin itong pay 100 pesos. At ayan po, payment successful na po guys. So wag pa rin kalimutang mag-save nitong receipt guys. Para in case magka-abiri ang ating transaction, may proof po tayo sa ating binayad. I-click lang natin itong may download icon dito sa taas sa may gilid. At ayan po, i-check po natin ang ating account balance sa ating Easy Savings. At ito na po guys, pumasok na po ang 100 pesos na dineposit ko. At may recent transactions ito sa baba guys, para updated po tayo sa ating mga transaction. So ngayon guys, susubukan naman nating mag-withdraw. I-click na natin itong withdraw. At ito po yung withdraw details from Easy Savings to GCash wallet. So halimbawa, ang i-withdraw natin guys is 50 pesos. And then, i-click po natin itong next. Verify withdraw details. So, i-click na natin itong confirm. And then, ilagay po natin dito yung 6-digit OTP na sinend sa ating GCash number guys. At automatic na po yung magni-next. At ayan po, may nare-receive na po na 50 pesos ang ating GCash wallet. Withdrawal successful na po siya guys. And then babalikan po natin ang aking dashboard. At ayan po guys, nabawas na po ang aking withdraw na 50 pesos. So 50 pesos na lang ang naiwan sa aking total balance. At nakalagay din dito sa aking recent transactions ang aking withdraw. So ganun lang po guys. So pahabol pala guys. Wala pong bayad na mag-transact dito sa guys ha. Easy Savings to GCash wallet guys ha. Wala po tayong service fee na babayaran kada transaction. So yun lang po guys. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Goodbye. God bless us all.